A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. At binigyan tayo ng opportunity makapag-proceed sa ating klase. Dahil mahirap magpagtugma-tugmain yung schedule ng maraming tao. Minsan a-absent ito, minsan hindi. Katulad ako, minsan ma-absent ako kasi may mga urgent na kailangan gawin. Minsan nandun man ako, yung mga estudyante yung wala. So, nagpapasalamat tayo kapag lahat ng schedule na yun nagtutugma. So, kakapag-proceed tayo. So, Brother Yusuf, Kuya Abdul Hadi, and Brother Abdul Rahim, ang huli nating tinalakay itong Hamzatul Wasal, no? Yung dapat dito sa dulo to Yan. Yung hamza na nawawala, no? Kapag mayroong word na nauna sa kanya, no? Masyadong manipis. Yan. Lumiit yung pambura. Lumiit. Okay. Wala pala. So, konting konting recap. So, yung Hamzatul Wasal, siya yung alif na merong ganitong nakasulat na icon sa taas niya, no? Ang katangian niya, number 1, binabasa siya kapag sa kanya ka nagsimula. No? At pangalawang katangian niya, ini-skip mo naman siya kapag merong salita na una sa kanya. Halimbawa, let's say this word is mudir. Mudiri. Yan. Burahin natin, Lumiit yung pambura niya. Okay? So, ang basa dito, al-mudiri. So, binasa natin siya kasi sa kanya tayo nag-start. Pero if may word na nauna sa kanya, for example, ang word mo ay baytu. Ang mangyayari, dahil may word na nauna sa kanya, i-skip na natin siya. As parang walang alif dyan. Okay? So, ang mangyayari, from the last word, from the last letter nung first word, tatalong ka na kay lam. Okay? So, magiging baytul mudiri. Okay? Pero minsan din, itong lam na to, ini-skip din natin siya. Sino makakaalala, ba't ini-skip tong lam? Anong sitwasyon yung mangyayari na i-skip mo din si lam? Yun. Hindi. Sun letters. Okay? Yung phone natin. Okay. So, dito sa example natin, binasa natin si lam kasi si mim ay moon letter. Okay? Pero if ang sumunod dyan kay lam ay sun letter, katulad halimbawa ni sin, at meron kang first word, i-skip mo si Hamzatul Wasal, i-skip mo na rin si lam dahil ang sumunod ay sun letter. Ang mangyayari na lang, kumbaga, bilang kapalit ng pag-skip kay lam, ang gagawin mo ay isa-shadda mo si sun letter. Okay? For example, assalamu alaikum. Yung word na assalamu alaikum. Yan. Lam, tapos yan. So, dapat yan, al-salamu. Pero since sun letter ito,
ang mangyayari ay ini-skip na natin to si lam. Ang ginagawa natin, sinasyadda si sim. So, ang basa natin ay assalamu. Okay? Assalamu alaikum. Okay? So, okay na yan. Clear yun. Next. Yung pagtalakay natin ng hamzatul wasal, sa ngayon, ginagamit natin siya sa tinatawag natin na alif, wal, lam. Alif, wal, lam, itong wal na ito, ang kahulugan niya ay and or at. So, alif at lam, kumbaga. Ito yun, alif tsaka lam. Yung mga sinusulat natin, al-kitabu, ano pa ba? Yan. Al-kitabu, ano pa? Al-mudiru. Okay? Puro alif tsaka lam. Tapos, ito yung word mo. Mudir, manager, kitabu, kitab, book. Okay? Pero ito yung gamit natin sa hamzatul wasal, yung alif tsaka lam. Okay. Ang point ko, itong alif wal lam, itong hamzatul wasal, kapag nasa alif wal lam siya, ang haraka na ilalagay mo sa kanya, pag babasahin mo siya, ay fatha. Okay? Al-kitabu, walang, halimbawa, al-kitabu, the book. Never sa magiging il-kitabu or ul-kitabu. Never. Al-kitabu. Kapag si hamzatul wasal ay ginagamit sa alif wal lam. Okay? Walang alif wal lam na i or u. Pag tandem nilang dalawa, kasi ang meaning nito sa English is the. So kitab, book, magiging the book. Ganyan. Kapag ito yung gusto mong tumbukin sa alif wal lam mo, ang hamzatul wasal mo ay palaging ah. Okay? So, dun sa mga example natin dati, puro ayan. Ayan. Ito, may mali tayong type dyan eh. Ito, halimbawa. Ayan. Alif wal lam yan ha. Hindi sumusulat. So, yan ay al-muhandisu. Okay? Ito ay al-waladu. Ito ay al-binti. Ito ay puro al. Okay? Bakit? Kasi alif wal lam yan. Alif wal lam. So, al, pero inuulit natin, al siya, pero pag may word na nauna sa kanya, mawawala na tong hamzatul wasal. Okay? So, ngayon, proceed tayo sa continuation nitong subject natin. Tapos na tayo, nag-recap lang tayo. Meron tayong magiging problema. Anong problema natin? Ito sabi, problem. Ang problema natin, kapag yung hamzatul wasal, katulad nito, ang problema, kapag yung hamzatul wasal, hindi na siya ginagamit sa alif wal lam. Kasi sa alif wal lam, anong haraka lalagay mo pag alif wal lam? Fatha, al, puro al. Ang problema, kapag hindi na siya alif wal lam, katulad nito, hamzatul wasal yan. Pero wala si lam. This is a different word na. Hindi na to yung paglalagay ng the book, the man. Hindi na. Iba na to. Paano natin babasahin? Pa rin ba? Ito na yung problema natin. At dito tayo magko-continue. New lesson na to. Okay ba, Bro Musa? Nasa sundan, ha? Okay. So, paano natin babasahin yung hamzatul wasal kapag hindi na tayo sa usapin ng alif wal lam? Meron ba tayo dito? Wala. Okay. Ganito lang yan. Madali lang naman siya. Wala ba tayong pwede pagsulatan? Dito. Dito tayo magsulat. Okay. Ganito.
Yan. So, hindi na siya alif lam. Hindi na, iba na. Iba na, ano na to? Hamzatul wasal, then nun. Tapos va, tapos ra. Ito naman, hamzatul wasal, fa, ain, tsaka lam. Paano babasahin yan ngayon? Ang pinakasusi mo dito, ang pinakatitignan mo, ay yung pangatlong letra niya. So, first letter, second letter, third letter. Ito ka, dito sa third. Ganon din dito. Lahat yan. 1, 2, third letter. Yan ang magiging susi mo. Anong basa ba dito? A, I, U. Titingnan natin. Okay? Sa ganitong usapin, ang uuwian mo lang na pagbasa sa kanya, dalawa lang. It's either I or U. Either I or U. So, wala na si A. Pero dama na yan, Ustad. Ito? Yung isa. Ito? Yung pangatlo. Ito? Ito, dama to. Okay? So, dalawa lang uuwian mo. I or U. It's either kasra, I, or dhamma, U. Okay. Kailan magiging kasra yung hamzatul wasal? Kailan magiging dhamma? Kapag yung third letter mo ay fatha o kaya kasra, mapupunta yan kay kasra. Okay? Kapag fatha or kasra, kasra ka. So, kay kasra, dalawa. Fatha or kasra, kasra. Then, yung natitira, dito na kay dhamma. Kapag dhamma yung third letter, dhamma na yan. So, ngayon na alam natin, papabasa ko sa inyo to ngayon. Kuya Abdul Hadi, pakibasa itong number 1. Paano natin, applying this, paano natin babasahin yan? Third letter ang susi. Ha? Babasahin mo ang hamzatul wasal, ha? Sige, anong basa? An. So, binasa mo siya ng A. Hindi. Kapag dhamma, yung third letter, magiging dhamma din yung hamzatul wasal mo. Sige. Isa pa? An. Hindi A. Magiging dhamma siya kasi dhamma to eh. Ang mangyari, mabasa mo siya ng U. Okay? Bakit naging U siya? Kasi U din to. Okay? So, ang basa ay Unzur. Now, sino? Abdurrahim o si Kuya Yusuf? Si Kuya Yusuf na. So next, Kuya Yusuf. Tignan mo muna. Ito ano to? Fatha, kasra, dhamma. Fatha. So tignan mo dito. Fatha, kasra, kasra. Hindi, wala tayong A. Kasra or dhamma lang. Walang A. It's either I or U. Ito. Ano to? Fa. Pero, sukun. Sukun. Sige. Anong basa mo dito? Paano siya babasahin? Ito lang. U. Ba't U? E. Next. Fi. Ba't fi? Pa. Wala kang haraka. F lang siya. Then, Pa. sa ain, no? Ain.
Okay? Anong haraka ng ain? Fatha. Fatha. So, if-a. Lam. Anong haraka? Fatha. Anong lam? Kisra. Wala na. Yung wala. Wala. Sukun na. Wala. Ang basa dyan ay if-al. If-al. Okay? If-al. Okay? So, binasa natin siya ng I dahil dito sa fatha na to. Binasa natin ito ng U dahil sa dhamma na to. Okay? So, ngayon, pupuntahan natin yung mga example sa taas. Ito. Ito yung mga example natin, no? Sige nga. Try natin basahin. Alam ko medyo ano pa, nagpapainit pa yung makina natin kasi 2 weeks tayo walang klase. Sige. Kuya Abdul Hadi, dito ka sa number 1. Apply mo lang yung sulat ko para ma-remind kayo. Dhamma pag dhamma yung third letter. Kasra kapag fatha or kasra yung third letter. Wala tayong a. Diyan walang a. Ang a lang sa alif wal lam. Okay, let's go. Maliit ba? Quiet. Yung hindi tinawag, wag sasagot Dito ka, bro, Kuya Jun Okay pa yung camera natin? Okay ba? Good. Sige. Sige, Kuya Jun. Dito ka. Ha? Okay. Anong second letter? Zal. Aha. Pero sukun yan. Nakasukun siya. So wala siyang dha, di, dhu. Suko. Sulat natin. Anong first letter mo? I. I. Okay. Anong letter to? Dal. Yung D ay itong walang tuldok. Pero ito may tuldok to. DH. Ay, but so E and then DH. Next. Anong letra to? Ha. So letter H again. Anong haraka niya? Kuya Jun, Fatha. So anong letra? A. Okay. Last. Quiet. Ikhwan. Wag sasagot, Dalawa lang. Absolute tayo. Ba. Kasi hindi sila matututo pag tayo sasagot. Okay? Ba, kung may sagot tayo, sa atin lang muna until masabi ng teacher or nung estudyante, makilaman ting tama tayo. Okay? Pero wag na natin ilabas kasi sila. Idhab. Very good. Next.
Bromani. Kung gusto nyo lumapit, lapit kayo. Kung maliit, ha? Second one. By the way, naka-red yung titignan nyo kung A o E or U. Okay? Sige. Ingat kayo sa haraka, ha? Kung may haraka ba, wala. Anong tama na hanggang dito, tama. Yung last letter yung sumablay. Ganito, ha? Makinig. Yung tama ka hanggang first. Anong first letter mo? U. Bakit? Kasi yung, yung pangatlo. U. Very good. U. Next letter? Anong letra niya sa Arabic? Ra. Hindi ura. Ur lang. Pag maging ura yan, paglagyan mo ng fatha yan. Okay? Kailangan wag tayong malito dun. Ur. Third letter. Urku. Dhamma, no? Gusto ko check si Kuya Yusuf eh. Paano mo babasahin, Kuya Yusuf? Paano mo ilalagay paano mo i-apply yung ain? May Apostrophe. Okay. Urku. Hindi urku'a. Pag urku'a, may fatha yan. Urku'a. Urku'. Yung pakinggan nyo, may ganun, no? Urku'. May ganun. Ku'. Yun lang. Hindi urku'a. Okay? Hindi lalo mas urku'ain. Hindi ganun. Okay? Urku'. Lalagyan mo lang nung yung ganun lang. Urku'. Yan. At siyempre, paano, kumbaga, ang tanong, paano mo isusulat yung urku'? Yung sulat, yung wala tayong ano dun eh. Madalas, ginagawa natin, nilalagyan lang natin ng apostrophe. Ibig sabihin nun, ain yung nandun. Okay? Kung may fatha, apostrophe and then kung kasra, apostrophe and then urku'i. Ganyan. Or, pag dhamma naman siya, urku'u. Ganyan. Okay? Pero dito, anong basa? Kuya Bro Abdurrahim? Urku'. Okay? Kuya Yusuf. Third. Try mo muna walang sulatan. Pagsuko sa walang sulat, kasi sa ngayon, kinoconsider ko na yung sulat na ano eh, parang tulong nyo yun eh. Kasi, pero pag hindi kaya basahin, kasi gusto ko makasanay kayo na magbasa lang. Sige. Isa pa? May tuldok. Ista, tama. Dito ako sa masablay. Hindi siya ain. May tuldok sa taas. Gain. Okay. Istagay. Hindi siya istagay. Istagafir. Istagfir. Okay? Again, re-remind ko kayo. Yung ain, tsaka gain, ang tunog niyan ay pag may fatha, ga. Pag kasra, gi. Tapos pag dhamma, gu. Hindi sila gain, gin, guin. Okay? So dito, hindi siya istagain, fir. Istag. Kukunin mo lang yung GH niya. Istag, fir. Okay? Kasi madalas talaga na, halimbawa yung ain. Halimbawa ito, urku'. Minsan nababasa na urku'ain. Hindi ganun siya basahin. O kaya itong gain, istagain, fir. Ganyan. Hindi siya ganun. Yung pangalan niya yung gain. Pero ang tunog niya sa isang salita, g. Ga pag sukun, ga, gi, tsaka gu pag may haraka. Istagfir. Last, Kuya Jun.
Pag hindi kaya, lapitan mo, isulat mo. Pero basahin mo na lang siya. Kaya mo na yan eh. Sige. Unang tanong, anong letra yung hamzatul wasal natin? Anong haraka? Okay, very good. Qaf. Tama yung letra mo. Application na lang. Okay. Ganito Ang letra niyan ay Qaf, Ta, tsaka Lam. Ang ginagawa natin, yung application ng tunog nila, tinatanggal natin yung mga the rest, kinukuha lang natin yung first na tunog nila. Lalagyan mo lang yan ng A or I or U. Ganon din. Itong Ta, magiging A, I or U. Tsaka yung Lam, ganon din. Okay? So, paano natin ito siya babasahin? Pag sukun, sila lang. Pag sukun, wala lang A, I, U. Sila lang i-apply mo. Ha? Quiet. Walang sagot. Ok. Sige. Oktul. Okay? Paano naging oktul? Kasi itong hamzatul wasal ay dhamma. Yung qaf, linayan natin yung qaf. Pangalan niya yung qaf. Pero ang application niya, ito lang ang first sound niya. Okay? So, question lang yan kung magiging A, I, U, kung anong haraka. Pero kung sukun, katulad nito, lagyan mo lang siya, Q. Uk. Okay? Next, ta. Pangalan niya yung ta. Pero wala pa yung ta, T2. Pangalan niya lang nakakalito kasi ta, na. Pero wala pa talaga yan. Letter T pa lang yan. Okay? So, tanong, magiging A, I, U siya, titignan mo yung haraka. So, dito, dhamma siya. So, magiging 2. Okay? Then, lam, pangalan pa lang niya yan. Wala pang lalilu ka pa dyan. Okay? So, tatanggalin mo to. So, meron kang L. Ayan yung sukun niya. Pero pag may fatha kasra dhamma ka, magiging lalilu. Okay? Pero dito kasi, siya ay wala. So, magiging L lang siya. Oktul. Okay? Nalinaw? Okay. Yes. Okay, good. Nasagap din, Bro Abdullah? Nasasagap din? Nakukuha natin? Alhamdulillah, sige. Okay, last 3 words. May sagot na, ang problema eh. Sige. Kuya Yusuf. Okay ka lang? Okay lang. Tama ba? Kuya Jun and then Kuya Yusuf o si Abdurrahim muna? Rahim. Si Abdurrahim muna, no? Hindi kumikimo eh. Hindi gumagalaw eh. Huwag yun muna. Sige, Bro Abdurrahim. Dito ka sa number 1. Application pa rin nun. Okay. Yung second letter mo, anong letra yan? Shin. So, anong basa? Ushkur. Okay. Very good. Correct.